Good morning, good morning, good morning everyone. So I miss you guys. I miss you a lot. For today's video, no, meron akong update sa inyo. Meron din akong chika. So hindi na to chika na to kasi tapos na. So hindi nyo kasi ito alam at hindi nyo ito nababalitaan. O siguro alam nyo o hindi ko alam. Hindi ko alam kung may video dito sa balitang to. So kahapon, mula nung dumating ako guys ng abroad, no? Pagkadating ko dito, syempre pagdating ko dito nagkasakit ako. Nilagnat ako ng 2 araw. Tuloy pa rin ang kilos ko dito at saka inubo ako. Na hanggang ngayon po ay malat ako, hanggang ngayon po ay inuubo ako. So 1 linggo na mahigit itong ubo ko na. Ayan, ngayon ay naligo na rin ako. Niligo ko siya. Tapos yan, nagsiga ako sa labas. So yun, forward tayo. Kahapon ay nagpunta ako ng bahay sa mama ko. No, galing ako sa mama ko kahapon dahil nga nainip ako dito sa bahay. At saka meron akong naamoy dito sa bahay kasi na malansa, yung parang isda, yung parang ulo ng isda, no, na nabaho. Bumaho siya. So, nilabas ko yung ref ko kasi akala ko yung ref. So going back tayo sa topic natin. Nagpunta ako sa bahay ng mama ko kahapon at nagkita kami ni Acero. Yun, si Acero nga pala ngayon ay, kung makikita yung sa kanyang Facebook, ay ginamit niya na yung tunay niyang pangalan na nasa birth certificate niya. So, pagkita ko kahapon sa kanya guys, ay nagkwentuhan kami. Kasi kung nababalitaan nyo, nahuli po siya ng mga pulis nung nasa abroad ako. Yun, isa po yun sa naging problema ko doon, no, na nag-aalala ako syempre at saka baka anong mangyari sa kanya kasi yung baril po na ginamit niya sa akin po yun, iniwan ko sa kanya dahil nga aalis ako. Tapos yun, ang nangyari, nahuli siya ng mga pulis, kaya pala hindi na siya nakakapag-vlog dahil na nagkaroon siya ng trauma, no? Natakot siya. So, nung mahuli siya ng mga pulis guys, ay muntik na siyang dalhin doon sa nabunturan, doon sa pinaka-main ng mga police station dito. Tapos, nung dadalhin siya doon, ay yung kaso pala na iaano sa kanya ay, syempre gun ban nga kasi before ngayon na eleksyon, no? So, makukulong siya ng 1 year mahigit. Kung hindi siya napiyansahan o natulungan ng mayor dito sa amin. Kaya shout out po kay Mayor Lito Cabalquinto, former, no, kasi iba na yung mayor namin ngayon. No, so yun, nahuli siya, tinulungan siya ni former Mayor Lito Cabalquinto. Ayan. Tapos inilabas siya doon. Hindi pa naman siya totally nakulong. So, parang i-detain pa muna siya doon. Tapos, tinulungan siya ng mayor dito. Kaya, nagkataon nga na nagkaroon siya ng pagkakataon na makalabas. At sa kwento niya po ay nakakaawa talaga yung kapatid ko kasi nga sobrang nag-aalala siya yung ganun. Alam mo yung ganun. Yung paghuli sa kanya, yung inimbestigaran siya, tinanong siya, tapos nagkataon pa na yung cellphone niya, yung nahuli siya, yung cellphone niya naiwan. So wala siyang contact sa family namin para tulungan siya. Shout out po ako dun sa kaibigan namin na si Archie Tuba, na siya yung nakatulong sa kapatid ko para i-report yung balita na nasa police station siya. So going back tayo na yung sa nangyari sa kanya. Ayun, dahil dun sa nangyari sa kanya guys ay hindi na po siya yung wala na siyang ano na bumalik pa sa pag-explore dahil nga nagkaroon siya ng takot at sinabihan niya ako na delikado nga yung trabaho namin. Ayun, sinabihan din siya ng family ng kamag-anak namin na huminto, no? Kasi kinonvince ko siya kahapon na bumalik sa pag-explore dahil nga ako magpapagaling lang ako dahil nga meron akong sakit ngayon at pag gumaling na ako babalik ako doon sa bundok
para makasama ko yung mga kasama ko dati. Salamat nga din pala guys at pinuntahan nila ako dito sa bahay mismo, no. At kinumusta, ayun, kung babalik pa ba ako at maghihintay nga sila dahil marami nga silang problema dun sa bundok, no. So nagpapatulong sila sa akin na syempre na ayusin yung mga problema doon, na tulungan sila. So marami silang problema doon sa bundok, kaya sana kung makatulong ako, pinuntahan nila ako dito. Nasabi ko naman na meron pa akong nararamdaman na hindi pa talaga ako wala pa ako sa kondisyon. Kain tayo guys, kumakain nga pala ako ngayon. Yung ulam ko ay noodles tsaka tuyo. Yan. Lumamig na. Pangit talaga ng noodles pag malamig na. So yun, no, pinunta nila ako dito at yun, sinabi na sa akin na hintayin nila akong bumalik doon. Sana sa pagbalik ko guys, walang magiging problema, no. Kasi nga, medyo kinakabahan ako na takot din ako dahil nga matagal-tagal na din ako nakabalik. Hindi ko na alam yung mga kalakaran, no. Parang marami na ako na-miss. Tapos yun, hindi ko alam kung anong mangyayari. Sana pinaghahandaan ko po ang pagbalik ko doon. At syempre hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Anong naghintay sa akin doon? Hindi natin alam. Sana, pag-pray nyo na lang guys na maging safety ako. Sabi ko sa kanila, hintayin na lang ninyo ako doon. Sana sa pagpunta ko doon ay walang aberya, no? Walang haram. Ayun. So guys, no, sana yung nangyari sa kapatid ko ay lesson learn yun sa amin, no? Sa estado ng aming trabaho. Kasi kung hindi siya pinalabas ng mayor dito dati, hindi talaga siya makakalabas. At talagang makukulong siya. At yun, mabigat ang kaso niya. Nagka-trauma siya, hindi ko alam kung sasama pa siya sa akin. Kinumbinsin niya nga akong huminto. Dahil nga takot siya. Kaya yun, ang mangyayari, mag-isa akong babalik. Tsaka yung totoong pangalan niya guys, ginamit niya na sa yung nasa birth niya. Alam niyo naman po yung kwento ni Asero, no? So yung nasa birth niya, nung binigay ko nung huling bago ako umalis, yun po yung ginamit niya ngayon sa Facebook na. Yun po yung tunay niyang pangalan. Yun. Ako naman dito guys ay naglilinis pa rin ako. Yeah. Nakita niyo yung video na yan. Habang nagkukwento ako ay napakita ko sa inyo kung paano yung nagiging buhay ko dito, no. Mula nung dumating ako, yan, naglilinis ako, sisiga, tinutulungan din ako ng asawa ko nung pagbalik niya rito.
Anak ko, syempre may klase na. Yung ulam ng anak ko guys ay bangus na prito. Ayun. Ulam namin gagabi yun. Kaya ang ulam ko ngayon ay tuyo. Paggabi, nihanda ko na yung mga kailangan ng anak ko. Ulam niya sa umaga. Minsan naman, pag tiyatamal, umaga rin ako naghahanda. Pag tiyatamal, depende sa mood. Kung nakakapagluto ako ng gabi, bago ang kanin, bago lahat, pinaghahandaan ko siya ng baon pagka kinabukasan. Kaya pag umaga, magkakape na rin siya, mag-almusal, maggatas pala. At least, nakaready na yung kanyang baon. You know, kastong ko naman dun sa ubo ko guys, sabi ng mama ko, magpa-check up daw ako kasi ba, mamaya, magkaroon ako ng TB. No? Baka antina lang kulang. Yun, baka magka-TB ako, sabi niya. Magpa-check up daw ako. Kahapon naman, kagabi, pinuntahan naman ako ng kapatid ng asawa ko. Napakabait niya. Sabi niya sa akin, maglagay daw ako ng lemon. Yun sa uling ba, yung nagbabaga siya, yung nagbabaga ba talaga yun? Yung baga niya ba, yung apoy, hindi yung apoy, yung baga ba? Yun. Nagbabaga. Ano? Ano daw? Yung sa baga niya, lagay na yung lemon doon, 3 piraso. So, ginitan na ng konti. Pag uminit, yung parang luto na siya. Kumukulo na sa init siguro yung masabaw-sabaw niya sa ilalim. Ayun daw yung iinumin ko. Kasi yung balat nun ay iano ko sa likod ko. Yung ginawa ko naman kagabi guys. Sabi ko ako na lang kasi nga makaya naman no. Mapirwisyo pa. Mabait yun. Mabait yun. Maalalahanin ba? Talagang pinuntahan niya ako dito. So, salamat no. Salamat sa kapatid na. Hindi ko nababanggitin guys. Ngalan niya. Ayun. Sabi ko, ginawa ko naman, yung parang okay na rin yung pakiramdam ko kasi nga, medyo malambot na, yung ubo ko malambot na, hindi talaga siya yung dry na dry dati na ubo lang ko ng ubo, tapos wala akong maiubo, yung masakit na yung lalamunan ko, yung likod ko, tsaka yung tiyan ko, masakit na yung dibdib ko sa kakaubo. Ngayon, meron na akong may laman na baga siya, may maiubo na ako. Yun. Inubo pa rin. Nalala ko nung sabi ako, makakain ako ng ganito noon. Pinafeel ko yung pagkain. Sabi ako pag gutom na ako, nanginginig na ako sa gutom, wala akong makain. Yun yung mahirap doon, yung nangangatog ka sa gutom, so wala akong makain. Dito, mahilig akong magpalipas ng gutom.
Minsan nauuna ko yung trabaho. Pero at least, pag ramdam ko na yung gutom at medyo nanginig-nginig na ako, panginig pa lang, mararamdaman ko parang na manginginig na ako. Kasi panginig pa nga eh. Hindi talaga umaabot sa nanginginig na talaga ako sa gutom. Panginig pa lang, makakain na agad ako kasi mayroong pagkain eh. May pagkain na ako na hinanda. Ayaw ko lang kumain kasi wala akong ganang kumain sa umaga ba. Nagkakape lang ako. So, yun yung naging pinagkaiba niya. No? Pinagkaiba niya. Sa abroad, nanginginig ka na, wala kang makain. Dito naman, panginig ka pa lang, makakain ka na. Kasi nga, sarili mong bahay. Nakaluto ka ng gusto mo. Walang mangingialam sa'yo. Walang sisita sa'yo. Yun, sana guys ay dumating sa time na magiging okay ang lahat. Makakapag-explore ako, makakabalik ako ng bundok ng okay. Walang may problema, makakatulong po ako sa mga kasama. Hintayin nyo lang po ako ngayon at hintayin nyo lang po ako dyan at ako'y naghahanda din sa akin sarili, no? Kasi yun nga, ginagamot ko pa po yung ubo ko. Isang linggo na mahigit ay hindi pa rin gumagaling. So meron naman siyang pinagkaiba, no? Medyo okay na siya ngayon kaysa dati. Yun, hindi ko alam kung basta magandaan ko yung pagbabalik ko. Si Inday Adventure nga din pala ay nagpunta din dito, no? Kasama ng mga kasamahan namin dati. Yun. Ang nagpunta dito guys, si Inday Adventure, Junji Adventure, si SG Hunters 01, yan, si Dax Mandirigma, sino ba? Yun, si Tisoy Adventure. Lima ba sila? Parang 5 sila guys. Pinuntahan nila ako. So shout out kay SG Hunter 01, kay Inday Adventure, Tisoy Adventure, Junji Adventure. Junji ba yung ano niya? Ano nagpalit siyang pangalan? Ayun, Junji. Dax Mandirigma, no? Shout out sa inyo. Mag-ingat kayong palagi dyan at huwag kayong mag-alala. Magiging okay ang lahat. Kain pa rin ako. Masarap yung tuyo. Mag-ingat kayo dyan. Hintayin niyo ako. Tutulungan natin yung problema. Namuwi pa lang asawa ko dito guys, no? Chika tayo. Habang pinapanood nyo yung aking trabaho. Yan. Umuwi yung asawa ko dito. Nagre-request siya ng ginataan. Ginataang bilo-bilo ba sa Tagalog? Binignit ba? Gusto niya kumain pag uwi nito. Sabi niya gawa daw kami ng ginataan. Ayun, nagluto naman ako. Namili muna kami.